Isipin ninyo, buwan-buwan ng pagod, pag-aalaga, pagdidilig, at pagbubunot ng damo. Sa wakas, handa na ang inyong hardin o gulayan na magbigay ng masaganang ani. Pero paano kung sabihin kong isang maling galaw lang sa huling sandali ay kayang sirain ng hanggang kalahati ng lahat ng inyong pinaghirapan? Hindi ito isang simpleng kwento lang, kundi isang mapait na katotohanan para sa maraming hardinero. Ngayon, aalamin natin ang top 7 na karaniwang pagkakamali sa pag-ani na nagpapalit ng tagumpay sa pagkabigo. At sigurado akong ang ilan dito ay magugulat kayo. Ang pag-ani ay tila isang payak at masayang pagtatapos sa isang mahabang paglalakbay. Sa mga pelikula, nakikita nating nakangiti ang mga tao habang pinitas ang perpektong mansanas o kamatis. Pero sa likod ng idilikong larawang ito, may nakatagong agham. Alam ng ating mga ninuno, ang pag-ani ay hindi lang basta pagpitas mula sa sanga. Ito ay isang ritual na nangangailangan ng kaalaman at tamang pamamaraan. Ang hindi pagsunod sa mga alituntuning ito ang nagiging dahilan. Kaya ang tinging sariwa at makatas na ani ay nabubulok na agad sa loob ng ilang araw. Kaya ang pinakaunang pagkakamali at ito ang pinakamapanlinlang ay ang pagkontrol sa oras, ang pagmamadali o ang pagpapaliban. Parang walang epekto ang isang araw, pero isa itong malaking ilusyon. Talakayin muna natin ang pagmamadali. Nakikita mo ang iyong kamatis na halos hinog na at naiisip mo, pipitasin ko na ngayon para dito na lang sa bahay mahinog, mas sigurado. Familiar ba sa'yo? Malaking pagkakamali yan. Ang bunga na pinitas ng maaga ay hindi kailanman makakamit ang buong lasa nito. Oo, maaaring pumula ito sa bintana, pero imitasyon lamang ito ng pagkahinog. Sa loob, mananatili itong maasim-asim, malabon, at matubig. Ang lahat ng asukal, bitamina, at aromatikong sangkap ay iniipon ng halaman sa mga huling araw ng pagkahinog habang ito ay nasa sanga pa. Kapag pinipitas mo ng maaga, voluntaryo mong inaalis sa sarili mo ang pinakamasarap na bahagi. Ang kabilang dulo naman ay ang pagpapaliban. Hayaan pa natin ng isang araw para mas matamis, naiisip mo. At ang iyong perpektong malutong na pipino ay nagiging dilaw na, matigas ang balat at may malalaking buto. Samantala, ang makatas na strawberry ay nagiging malambot na parang latak na masisira na bago pa man makauwi. Ang sobrang hinog na bunga ay hindi lang nawawala ng lasa at tekstura, kundi nagsisignal pa sa halaman. Tapos na ang misyon, pwede nang tumigil sa pamumunga. Sa ganoong paraan, nanganganib kang hindi na makakuha ng susunod na ani. Kaya naman, ang pangunahing sikreto dito ay ang pagiging mapagmasid at ang pagkakaroon ng kaalaman sa iyong mga pananim. Ang mahuli ang ginintuang gitna ng pagkahinog ay isang tunay na sining. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang pinakamalaking pagkakamali. Ito ay ang pagpapabaya sa paggamit ng tamang kasangkapan. Maraming hardinero ang kumikilos na parang ang kanilang mga kamay na ang kanilang pinakamagaling na gunting. Pinipilipit nila, hinuhugot, at basta na lang pinipigtal ang mga bunga sa pag-aakalang ito ang pinakanatural na paraan. Pero ang totoo, isa itong kalupitan sa halaman. Isipin na lang, pinipigtal mo ang isang kamatis o sili. Sa pinagpigtalan, naiiwang magaspang at punit-punit na sugat sa tangkay para itong bukas na sugat o gasgas sa tao. Sa pamamagitan ng sugat na ito, agad-agad na pumapasok sa halaman ang iba't ibang impeksyon, fungi at bakterya. Ang halaman ay nakararanas ng stress at gumugugol ng lakas hindi sa pagbuo ng bagong ani, kundi sa pagpapagaling ng pinsala. Minsan pa nga, nagkakasakit ito at tuluyang namamatay. Bukod pa rito, sinisira mo rin ang mismong bunga. Madalas, kapag pinipigtal, nasisira ang bahagi kung saan
nakakabit ang tangkay ng bunga at nagkakaroon ng maliliit na lamat. Maaaring hindi mo pa nga ito mapansin, pero mula mismo sa bahaging iyon, sa loob ng 1 o 2 araw, magsisimula ang proseso ng pagkabulok. Ang tamang solusyon ay laging gumamit ng matalim at higit sa lahat, malinis na kasangkapan. Isang maliit na gunting na pan pruning, secateurs, gunting panghardin, o kahit matalim na kutsilyo. Sa isang malinis at mabilis na galaw, makakagawa ka ng maayos na hiwa na mag-iiwan ng kaunting tangkay ng bunga. Ang sugat sa halaman ay magiging minimal at mabilis na maghihilom, at ang bunga ay mananatiling buo at walang pinsala, handa para sa mahabang pag-iimbak. Ito ay hindi lang basta kagustuhan, kundi ito ay simpleng operasyon para sa iyong halamanan. May isa pang punto na madalas hindi naiisip ng marami. Ito ang maling oras ng pag-aani. Akala mo, anong pinagkaiba kung pipitas ka ng pipino sa umaga o tanghali? Pero malaki ang pagkakaiba. Ang pag-aani sa tindi ng init ng tanghali ay isa sa pinakamalaking pagkakamali. Isipin mo, paano ang itsura ng mga halaman sa kainitan ng tanghali? Ang mga dahon ay medyo lanta, nawawalan ng sigla. Ganoon din ang nangyayari sa mga bunga. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, mabilis na nawawalan ng tubig ang halaman. Kaya ang mga bunga ay nagiging medyo hindi gaanong makatas at matigas. Na-stress sila. Kapag pinitas mo sila sa sandaling iyon, parang sinilyuhan mo na ang stress na yon sa kanila. Ang inani mo sa ganitong paraan ay hindi gaanong tatagal at mas mabilis malanta. Ang pinakamainam na oras para mag-ani ng karamihan ng pananim ay sa maagang umaga, pagkatapos ng hamog. Buong magdamag, nakapagpahinga ang mga halaman, lubos na nakapag-imbak ng tubig at lumamig. Ang mga bunga sa oras na ito ay pinakamakatas, siksik, malutong at punong-puno ng sigla. Ang pag-aani sa umaga ay susi para mas tumagal ang pagkasariwa ng iyong mga gulay, prutas at dahon. Kung hindi naman kaya sa umaga, mayroon pang pangalawang opsyon, sa hapon, kapag humupa na ang tindi ng init. Mas mainam ito kaysa tanghali, pero mas maganda pa rin ang umaga. Tandaan ang simpleng alituntunin. Anihin ang iyong mga pananim kapag komportable ang halaman, hindi kapag nakikipaglaban ito para lamang mabuhay sa ilalim ng araw. May isa pang pagkakamali na hindi natin madalas napapansin, pero malaki ang pinsalang idudulot. Ang pabaya o magaspang na paghawak sa mga bagong aning prutas at gulay. Madalas tayong nagmamadali at hindi iniisip ang posibleng masamang resulta. Isipin nyo na lang, pinipitas nyo ang mansanas at basta-basta hinuhulog sa balde mula sa itaas, o pinapatong-patong ang malalambot na kalabasa, parang panggatong, o ibinubuhos lang ang isang balde ng kamatis sa isang kahon. Pamilyar ba ito sa inyo? Bawat ganoong aksyon ay nagdudulot ng mikropinsala sa bawat bunga. Akala natin, kung buo pa ang balat, ayos lang. Pero hindi. Sa bawat hampas o matinding diin, nasisira ang mga selyula sa ilalim ng balat. Nagkakaroon ng napakaliit at hindi nakikitang pasa. Sa mga oras na yon, hindi nyo ito mapapansin. Ngunit ang parting yan na napinsala ang magiging simula ng problema. Pagkalipas ng ilang araw sa imbakan, doon mismo magsisimula ang proseso ng pagkasira. Lilitawang maitim na mantsa na mabilis na magiging sanhi ng pagkabulok. At ang isang bulok na prutas o isang sirang kamatis ay kayang mahawa at makasira sa buong kahon. Kaya itrato ang inyong ani na parang napakapino at marupok na bagay. Huwag ibato ang mga bunga. Sa halip, dahan-dahan itong ilagay sa inyong lalagyan. Huwag pagtambakin ng napakataas para hindi madurog ang nasa ilalim dahil sa bigat ng nasa ibabaw. Mas mainam gumamit ng ilang mabababang kahon.
kaysa isang malalim na balde. Ang maingat na paghawak sa oras ng pag-ani ang pinakamabuting garantiya para sa matagal at matagumpay na pagtatago ng inyong pinaghirapan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang panahon dahil madalas itong nakakaapekto sa ating mga plano. Isang malaking pagkakamali na madalas gawin ng marami dahil sa pagmamadali ay ang pag-ani sa maling kondisyon ng panahon. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pag-ani kaagad pagkatapos umulan o habang may matinding hamog. Mukhang maginhawa ito. Malinis at makatas ang mga bunga. Pero sa totoo lang, ito ang direktang daan para mabilis silang masira. Ang sobrang moisture sa ibabaw ng mga gulay at prutas ay perpektong kapaligiran para mabilis na kumalat ang amag at iba't ibang sakit na dulot ng fungi. Kapag inilagay mo ang basang ani sa mga kahon at sa kawalan ng magandang bentilasyon, nagiging parang greenhouse ito para sa mabilis na pagkabulok. Partikular itong kritikal para sa mga berries tulad ng strawberry o raspberry, pati na rin sa mga kamatis at zucchini. Kung umulan, hayaang tuluyang matuyo ang ani habang nasa halaman pa. Hayaan ang hangin at araw na gumawa ng kanilang trabaho. Huwag kailanman mag-imbak ng basang bunga. Ang isa pang suktulan, tulad ng nabanggit na natin, ay ang matinding init ng araw. Pero may isa pang mahalagang punto. Hindi rin maganda na mag-ani kaagad pagkatapos ng masaganang pagdidilig. Pareho lang ang mekanismo nito sa pag-ulan. Ang mga bunga, lalo na ang mga root crop tulad ng carrots or patatas, ay punong-puno ng labis na tubig. Nagiging malambot ang kanilang mga tisyu at mas madaling masira at mabulok pagkatapos. Hayaan munang medyo matuyo ang lupa. Ang perpektong panahon para mag-ani ay tuyo, hindi mainit at maulap. Ito ang susi sa kalusugan at mahabang buhay ng inyong mga gulay at prutas. Ngayon, dumako tayo sa estratehiya ng pag-aani. Dito madalas, nagkukubli ang isang malaking kamalian na dulot ng kagustuhang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Ito ang tinatawag na total na pag-aani o walang pinipiling pagkuha ng lahat. Maraming hardinero, lalo na tuwing Sabado at Linggo, ang lumalabas sa kanilang taniman upang anihin ang lahat ng hinog na. Pinipitas nila ang bawat pipino, bawat kalabasa, at bawat kamatitis na bahagyang namumula pa lang. Sa unang tingin, parang tama at lohikal ito. Ngunit para sa maraming uri ng gulay, nakakasama ang ganitong diskarte. Ang mga halaman na paulit-ulit o paalon-alon kung mamunga tulad ng pipino, kalabasa, sitaw, sili at talong ay sumusunod sa prinsipyo na mas marami kang anihin, mas lalong mamumunga. Ang regular at napapanahong pagkuha ng mga batang bunga ay nagsisilbing senyal sa kanila. Kailangan nating bumuo ng bago para makapagparami pa. Kapag iniwan mo sa sangga ang ilang pipino o kalabasa na lumaki na ng sobra o nagina, itinuturing ng halaman na tapos na ang misyon nito. Ibinubuhos nito ang lahat ng lakas sa pagpapahinog ng buto sa mga higanting ito at bigla nitong babawasan o tuluyang ititigil ang pagbuo ng bagong bulaklak at bunga. Kaya naman, ang tamang estratehiya para sa mga ganitong pananim ay ang madalas at piling pag-aani. Bisitahin ang iyong mga halaman tuwing duhas o tuwing sa araw at pitasin lamang ang mga bungang umabot na sa tamang laki. Huwag manghinayang pitasin ang maliliit na pipino at kalabasa. Ito mismo ang magbibigay sigla sa halaman upang muling mamunga ng sagana at sa huli makakaani ka ng ilang beses na mas marami kumpara sa iilang total o sabay-sabay na pag-aani. At dito nagtatago ang pinakahindi inaasahang twist. Karamihan sa mga hardinero ay nakatutok sa uri ng halaman, pataba at pagdidilig. Iniisip nila na ang laban para sa masaganang ani ay tapos na kapag hinog na ang bunga. Pero ang totoo,
Mismong sa araw ng pag-aani niyon, nakasalalay ang magiging kapalaran nito. Ang pagkakamaling may kaugnayan sa oras ng araw ay tila baliwala lang. Ano ba naman ang magbabago sa loob ng ilang oras? Naku, malaki ang pagkakaiba. Ang bunga na inaani ng umaga habang malamig pa ay mas tatagal ng 30-40% kumpara sa inani sa kainitan ng araw. At ang hindi nakikitang galos mula sa kapabayaan sa paglagay sa balde ay magiging bulok na mantsa sa loob ng 3 araw na hahawa pa sa katabing mga prutas. Kung gayon, ang pinakamasamang pagkakamali ay hindi sa paraan ng pagtatanim o pag-aalaga, kundi sa mismong paghawak at pag-imbak. Ito ang nangyayari sa maikling pagitan ng taniman at refrigerator. Kung gayon, ang pag-aani ay hindi lang basta pisikal na gawain. Ito ay isang pinagplanuhang proseso na nangangailangan ng parehong pagtutok tulad ng pagtatanim at pag-aalaga. Ang tamang kasangkapan, tamang oras ng araw, at maingat na paghawak. Ito ang 3 haligi kung saan nakasalalay ang tibay ng inyong pinaghirapan. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kayong bago at kapakipakinabang, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang aming mga susunod na episode. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Sa mga nabanggit na pagkakamali, alin ang pinakaikinagulat ninyo? O baka naman, kayo mismo ay minsang nagbayad ng mahal dahil sa isa sa mga ito? Ibahagi ang inyong kwento sa comments at matuto tayo sa karanasan ng bawat isa.